Kaya niyo pong basahin ko sa inyo yung nakasulat po sa Book of Genesis, chapter 22, verses 1 to 14. Ganito po ang nakasulat, Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Verse 9, when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar, on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place the Lord will provide, and to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Madalas po ang kwentong ito ay lumalarawan sa pag-aalay po ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay ipinapakilala po rito bilang Jehovah Jireh or the Lord or the God who provides. At tunay nga po, ang Diyos ang nagpo-provide sa atin ng kabayaran sa ating mga kasalanan at kaligtasan sa tiyak po na kapahamakan. Sa atin pong teksto, inilahad nito ang pinakamatinding pagsubok sa pananampalataya ni Abraham. Inutusan si Abraham ng Diyos na ialay niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac bilang handog na susunugin sa bundok po ng Moriah. Bagamat ang pagsunog po sa isang tao bilang alay ay pangkaraniwan po sa panahon ni Abraham, ang utos po ng Diyos ay tiyak na nagbigay ng matinding kilabot kay Abraham. Huwag po natin kalimutan na si Isaac, ang kanyang nag-iisang legal na tagapagmana sa lahat po ng kanyang ari-arian, ay pinangako po ng Diyos sa kanya. At higit po sa lahat, si Isaac ang kanyang greatest treasure. Isaac was everything to Abraham. Si Isaac po magiging katuparan ng lahat ng mga pangakong tinanggap niya mula sa Diyos. At ngayon, inuutusan siya ng Diyos na ialay niya bilang handog na susunugin si Isaac. Pero sa halip na makita natin ang isang wasak na puso, ano po ang nakikita natin? Nakikita po natin ang puso ng isang tunay na worshiper. Punong-puno pa rin ng faith at confidence si Abraham. Hindi niya kinwestiyon o pinagdudahan ng Diyos. Sa halip, sumunod siya sa utos ng Diyos at lumakad siya tungo o patungo po sa place of total surrender. Ngayon, habang pinag-aaralan po natin ang particular event na ito sa buhay ni Abraham, tingnan po natin mula sa kanyang halimbawa kung ano-ano ang kakailanganin natin to be in the place of total surrender upang matulad tayo kay Abraham. So ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatan ko pong the place of total surrender. So bakit ito ang pag-aaralan natin? Dahil ito po ang kailangan natin. And since we are po ay nasa gitna ng Holy Week, ano po, Holy Wednesday ngayon, at isa-celebrate po natin yung pagkakapako at kamatayan ni Jesus sa cross ng Friday. Now, isinacrifice niya yung kanyang buhay. Isinacrifice ng Ama ang kanyang bugtong na anak. So, ang question ngayon sa atin na ito, what would it take for us to come to that place of total surrender? Ang number one po, right perception o yung tama pong pangunawa. So kung nais po nating marating ang place of total surrender,
kailangan muna natin marating ang posisyon kung saan maririnig po natin ang tinig ng Diyos. At kung saan mauunawaan at ma-discern po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang spiritual perception ay importante para makalapit po tayo sa presence ng Diyos. Lugar kung saan gusto ng Diyos na tayo po ay mamalagi. Ngayon, alam po natin na si Abraham ay nasa tamang posisyon para marinig ang tinig ng Diyos upang siya'y magkaroon ng malinaw na pangunawa sa kalooban ng Diyos. Ano po yung mga proofs that Abraham was in the right position to perceive the will of God? Ang una po, because he had a personal relationship with God. Kilala niya ang Diyos at ang katotohanan ng kanyang conversion o pagbabagong loob ay ipinahayag po sa mga unang chapters ng Book of Genesis. Ang ikalawa po na proof that he was in the right position to perceive God's will, Abraham actually was able to hear God clearly. Why? Because of his intimate relationship with God. Talagang napakalapit po ng relasyon niya sa Diyos. Sa Genesis chapter 22 verse 1, tinawag po ng Diyos si Abraham sa pangalan. Nagpapahiwatig po ito ng intimacy. Kapalagayang loob ni Abraham ang Diyos, kaya naririnig at nakikilala niya ang tinig ng Diyos. Ang 10 believer na hindi tama ang relasyon sa Diyos dahil sa kanyang patuloy na pagsuway, na nauuwi sa spiritual na pagkaligaw, ay mahihirapan talagang marinig at maunawaan ang plano at kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. Now, ikatlo po, na proof that he was in the right position to perceive God's will ay because he had a willing heart to respond. Ito po yung dahilan kaya nagawa niyang umakyat sa bundok ng Moriah at isuko ang lahat-lahat sa Diyos. Pakinggan at tandaan niyo po itong mabuti. Ang pinakamatinding hadlang sa spiritual na paglago ay ang hindi pagnanais na makinig at tumugon sa mga salita ng Diyos. Ito po yung pangunahing dahilan ng immaturity ng maraming Kristiyano. Diyos na mismo ang nagsasabi na huwag natin tigasan ang ating puso, tigasan ang ating isip pag nakikinig tayo sa kanyang tinig. Ngunit, ang malungkot po maraming Kristiyano ngayon ang may problema, ang pandinig. At ang malungkot pa rin ay nakatotohanan na ito. Marami rin ang namimili ng kanilang gustong pakinggan. Ang iba naman ay sadyang nagbibingi-bingihan. Kaya wag na po tayong magtaka kung maraming churches ang puno ng mga immature Christians at spiritual weaklings. At dahil si Abraham ay nasa position po na marinig ang tinig ng Diyos, saka lamang sinabi sa kanya ng Diyos doon po sa Genesis chapter 22 verse 2, "Take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you." Ang kapahayagan pong ito ay bahagi ng proseso. Hindi natin malalaman ang isip po ng Diyos kung hindi niya ito ipapahayag sa atin. At hindi tayo magkakaroon ng malinaw na pangunawa kung wala ang kapahayagan ng Diyos. Makikita po natin na hindi na-disappoint si Abraham. Ipinahayag ng Diyos sa kanya ang kanyang plano dahil nakikinig si Abraham. Kaya napakahalaga po ng tayo nakikinig sa tinig ng ating Panginoon. Kaya kapatid kaibigan, kung totoong nauuhaw ka sa presence ng Diyos, hindi ka madidisappoint. Basahin po natin na nakasulat sa book of Matthew, chapter 5, verse 6. "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." So the question again is, what would it take for us to come to that place of total surrender? So ang una po, yung right perception. Ano po? Ang ikalawa po, right preparation. Si Abraham ay hindi lamang po handang makinig sa tinig ng Diyos, handa rin po siyang sumunod. At yun po ang napakahalaga. Maagang-maaga pa ng sumunod na araw, matapos niyang marinig ang pinapagawa ng Diyos, naghanda na siya paakyat sa Mount Moriah. So you see, kung talagang gusto nating marating ang lugar na nais ng Diyos para sa atin, kailangan po nating maging handa sa pagsunod sa kanyang tinig. Hindi natin mararating ang place of total surrender malibang handa tayong sumunod sa Diyos. Tandaan po nating mabuti yan. At nakakamangha na sa kabila po ng katotohanan ng napakahirap at hindi ka panipaniwala ang utos ng Diyos kay Abraham. Sino ba naman ang maniniwala doon, di ba? Nagbibiro ka ba, Lord? Di ba? Ikaw ba yan talaga, Lord? Wala pong indikasyon na natakot siya. Wala pong indication na nahirapan siyang mag-decide. Walang indication na nag-alinlangan si Abraham at walang indication na nadurog ang puso niya. Sa katunayan po, handa ang kanyang mga kamay na gawin ang pinag-uutos ng Diyos. Sumunod siya sa Diyos ng walang anumang pagdududa. Bakit? Dahil ang kanyang kahandaan ay galing po sa kaibuturan ng kanyang puso. Handa ang kanyang mga kamay dahil handa rin ang kanyang puso na sumunod sa Diyos.
Basahin po natin ulit ang sinabi po ni Abraham sa Genesis chapter 22 verse 5. Dahil dito po natin malalaman ang dahilan ng kanyang kahandaan na sundin ang utos ng Diyos. Genesis chapter 22 verse 5. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Handa po si Abraham na gawin ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos dahil alam niya kung bakit siya naroroon. Naroroon siya para sambahin ang Diyos. Nakita niya na ang kanyang gagawing pag-aalay sa kanyang anak ay isang worship service sa Diyos. Alam niyang karapat-dapat lamang tanggapin ng Diyos ang lahat-lahat na meron siya, maging ang pag-aalay ng kanyang anak, ang kanyang pinakamamahal na si Isaac. Alam po ni Abraham na ang pagsamba sa Diyos ang dahilan at layunin ng kanyang buhay. At ang katotohanan ito, ang pagsamba sa Diyos ang dapat maging sentro ng lahat ng kanyang gagawin. At dapat ganun din po tayo. Ang halimbawa pong ito ni Abraham ay nagbibigay sa atin ng katotohanan na na walang gawain o paglilingkod ang mahirap kung gagawin natin ng ayon sa purpose and spirit of worship. Handa pong sumunod si Abraham dahil alam niyang kasama niya ang Diyos at hindi siya mabibigo. Kinakailangan niya ng matibay na pananampalataya para sabihin ang huling bahagi ng Genesis chapter 22 verse 5. And then we will come back to you. Bagamat hindi po alam ni Abraham kung paano isasakatuparan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Isaac, naniniwala naman po siya na hindi sumisira ang Diyos sa kanyang salita at pangako. Naniniwala po si Abraham na kung iaalay niya si Isaac at natitsak ko na ang kanyang puso, sa kanyang puso inialay niya na si Isaac gagawa pa rin ang paraan ng Diyos para maganap ang kanyang mga pangako. Handa po tiwala si Abraham sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos na mag-provide. Kaya tinawag niya ang Diyos na Jehovah Jireh, na ang ibig pong sabihin ay the Lord who provides. Now, kamang gagawa. Handa ka ba na humakbang sa iyong spiritual life tungo sa place of total surrender? Handa ka bang makinig at sumunod sa atinig ng ating Diyos na buhay? Magagawa mo ito kung marirealize mo na ang purpose ng iyong buhay is to worship God, to give everything you have to Him, at naniniwala ka sa iyong puso that God always honors His word. Now again, what would it take for us to come to that place of total surrender? Doon po sa una, right perception. Ang ikalawa po ay right preparation. Ang ikatlo po, right participation. Kapatid, kung nais mong isuko ng totohanan ng iyong buhay sa Diyos, kailangan mong pumunta sa mountain or sa place of total surrender. Hindi makakaakyat si Abraham sa Mount Moriah without doing his part. He needs to participate in doing the will of God. At tulad po ni Abraham, kailangan din po nating mag-participate. Kapatid kaibigan, ang involvement at participation ay mahalaga sa fulfillment ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ang spiritual maturity, ang personal holiness, ang total surrender ay nangangailangan ng ating participation. Walang sino man po ang lalago tungo sa kanyang spiritual maturity na walang ginagawa. Ngunit hindi po ito yung participation na binasta lang o yung sabihin na nating mahinang klase ng participation. Nang si Abraham po ay nasa place of sacrifice, si Abraham mismo ang gumawa ng altar na bato. Siya mismo ang naghanda ng mga kahoy sa ibabaw nito. Si Abraham mismo ang gumapos kay Isaac na kanyang iaalay. Siya ang naglagay kay Isaac sa ibabaw ng altar at siya rin ang kumuha ng itak. Meaning, Abraham participated. Sa ginawang ito ni Abraham, isinuko niya ang lahat-lahat ng kanyang mga hangarin at mahal sa buhay. And what an act of love and worship. Lubos po yung commitment ni Abraham sa Diyos. He gave his all to God. At ito po ang sikreto niya kaya't siya ay nakarating sa itaas ng bundok of total surrender. You see, it's all about the attitude of the heart. Ang ganitong klase po ng participation ay napaka-powerful. Nagbibigay ito sa Diyos ng pagkakataong kumilos sa ating buhay. Nang papatay na ni Abraham ang kanyang anak, sinabi ng anghel na huwag niyang patayin ang bata. Nakita mo yon? May kakayahan tayong bigyan ng opportunity ang Diyos na gumawa ng kamanghamanghang bagay sa ating buhay.
Ang ilang dahilan kung bakit nami-miss ng marami ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay ay ang kanilang unwillingness na ipagkatiwala at ibigay ang kanilang lahat-lahat sa Diyos. They want more of God, yes, pero hindi naman sila willing na ibigay ang bawat bahagi ng kanilang buhay sa Diyos. So that's the problem. Alam nyo, pag ginawa natin ito, binibigyan natin ng opportunity ang Diyos na patunayan kung sino ba talaga siya sa buhay natin. Sa simula pa lang ng pakikitungo ng Diyos kay Abraham, ipinakita na ng Diyos na siya ang magpo-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan. Ngunit sa panong ito, lamang napatunayan ni Abraham ang katotohanan ng ang Diyos ay tunay ngang si Jehovah Jireh. Tinitingnan po ng Diyos ang ating faith. Maging sa sandali pong ito, ang ating commitment sa Kanya, kung ito ba'y tunay, kung ito ba'y genuine, o ito ba'y half-hearted lamang. Tinitingnan ng Diyos ang ating willingness na isuko ang lahat-lahat ng iniuutos niyang ialay o hiandog natin sa Kanya. Ang ating oras, ang ating talento, maging ang ating treasure. Natutupong magbibigay sa atin ng pagkakataon na subukin ang ating Diyos. Ang faith po ni Abraham, ang dahilan kung bakit nagawa niyang isuko ang lahat-lahat sa Diyos ay pinarangalan ng Diyos. Ganon din naman, if we totally surrender everything we have to God, God will honor our faith. Now the question is, are you willing to totally surrender everything that God will ask of you to sacrificially offer Him? Kayo po makakasagot niyan, kapatid. O meron ka pa mga certain things na wini-withhold sa ating Panginoon. Kaya yung paglilingkod natin is under question. Hindi talaga natin na ibibigay yung the best natin sa ating the best na Diyos. Nawa, mabago po ang ating perception. Nawa, mabago po yung ating preparation na ginagawa, no? At magkaroon talaga tayo ng right participation. Dearest God and Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa itinuro mo sa amin through the power of your Holy Spirit, the ways to come to the place of total surrender. Having the right perception, having the right preparation, and having the right participation. Father God, we entrust to you everything that we have, everything that we are. In Jesus' name, we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Hallelujah.